Barko ng China na may bigat na 4,000 tonelada lumubog habang nagsasagawa ito ng mga military drills malapit sa Taiwan. Ito ay nangyari matapos ang isa pang Chinese Environmental Survey drone nito ay bumagsak sa katubigan sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Isa na nga kaya itong karma dahil sa ipinapakitang agresyon ng China o sadyang palpak lang talaga ang kagamitan nila? Ito at alamin natin ang buong istorya mula sa ulat ng Maritime Safety Administration o MSA ng China, kung saan ay pinahayag nito na matapos ang 2 araw na military drills bilang parusa sa Taiwan ay isang 4,000 toneladang barko ng China na Lianhe Kirui ang lumubog sa East China Sea. Ang nasabing barko ay isang semi-submersible vessel kung saan ay may kakayahan itong lumubog ng bahagya upang makapagsakay ito ng maraming uri ng sasakyang pandagat at iba pang uri ng mga supply. Isang halimbawa kung sa ginawang military drills ng China sa palibot ng Taiwan ay nasira ang ilang kagamitan nito, gaya ng ilang barko ay magagawa nitong kunin ang nasirang barko sa pamamagitan ng pagsisid nito. Imbis na hilahin paangat ang barko patungo sa nasabing salvage vessel, subalit sa pagkakataong ito nga ay tila hindi lang naging semi-submersible ang barkong ito dahil tuluyan na itong lumubog sa karagatan na parang isang tunay na submarino. Ang kaibahan nga lang, ang tunay na submarino ay tiyak makalulutang pa pagkatapos ng misyon nito, samantala ang nasabing semi-submersible ng China ay tuluyan nang namaalam sa misyon niya. Kaya naman kayo na ang humusga, isa na nga kaya itong karma? Ayon sa China ay lumubog ang barko malapit sa Hilagang Silangan na bahagi ng Shenzhen na tumutugma naman sa iniulat ng Xinhai Maritime Network ng China na ang data ng satellite AIS trajectory nito ay nagpakita na ang tugboat ay orihinal na patungo sa Shenzhen. Ang barko ay naglalayag patimog sa bilis na humigit kumulang 13 knots bago ito biglang lumiko sa oras na 7:02 ng umaga noong Mayo 24 at bumagal ito pagsapit ng 8:05 AM. Hanggang tuluyan nang nawala ang signal ng barko sa automatic identification system. Ang dahilan ng paglubog ay nananatiling palaisipan dahil ang China MSA ay hindi pa naglalabas ng mga resulta ng anumang pagsisiyasat. Gayunpaman ang timing ng insidente, nakasabay ng mga pagsasanay militar ng China sa paligid ng Taiwan ay humantong sa malawakang haka-haka online kung saan ang mga komento ay nagmumungkahi ng iba't ibang mga teorya, kung saan ang ilan ay nagtataka kung ang isang missile ay tumama sa nasabing barko. Pero kung ganito nga ang nangyari, ay sino o anong bansa naman kaya ang gagawa nito? Sa dami ba naman ng kanilang inaagrabyado ay may posibilidad pa rin naman siguro ito. Samantala ang insidenteng ito ay kasunod ng isa pang maritime mishap kung saan ilang araw bago nito ay bumagsak ang isang drone ng China sa tubig sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Kung saan noong Mayo 22 ay naglabas ang China MSA ng maiksing notice tungkol sa insidente na nagsasaad na ang isang 4-meter ocean survey drone ay bumagsak sa dagat at ayon sa opisyal na pahayag, nagsasagawa ng ecological survey ang nasabing drone nang ito ay biglang bumagsak. Nilagyan ng drone ng environmental monitoring at geomagnetic survey instruments na nagmumungkahi na ang pangunahing tungkulin nito ay ang mangalap ng data sa ibabaw at ilalim ng karagatan. Ang lugar ng pag-crash ay humigit kumulang 145 km mula sa Taiwan at humigit kumulang 100 km naman mula sa Bashi Channel, isang pangunahing ruta ng nabigasyon sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Ang mga insidenteng ito ay naganap sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea, kung saan ang magkabilang panig ng China at Taiwan ay pinapataas ang kanilang presensyang militar at nagsasagawa ng mga regular na military exercises. Kaya naman ang magkasunod na insidenteng ito mula sa China ay hindi talaga malabong isipin ng ilang netizens na may kinalaman dito ang mga kalaban nila. Gayunpaman bukod sa napakaraming kaaway ngayon ng China dahil sa malawakang pag-aangkin nila ng napakalawak na teritoryo na nakalaan na para sa iba, ay kilala rin ng China bilang isa sa pinakamalaking violator ng international law, gaya na lamang ng paglikha ng mga artificial islands nito na mahigpit na ipinagbabawal ng international law na sumisira sa likas na yamang naririto. Kaya't bukod sa mga bansang nakakaalitan ng bansang ito, ay isa rin ang kalikasan sa pinakamalaking kaaway ng China sa tagpong ito, na siya ring isa sa pinakamalaking posibilidad kung bakit lumubog ang kanilang barko
at bumagsak ang drone nito. Samantala sa pinakabagong ulat ay mas tumitindi na rin ang tensyon ng China laban sa Japan, kung saan ito lamang June 7 ay naghain ng protesta ang Japan laban sa Beijing matapos pumasok ang 4 na armadong barko ng Chinese Coast Guard sa karagatan na itinuturing ng Tokyo na teritoryo nito. Sinabi ng gobyerno ng Japan na ito ang unang pagkakataon na ang 4 na sasakyang pandagat ng China na may dalang tila mga kanyon ay pumasok sa teritoryong karagatan nito sa East China Sea na nakapalibot sa pinagtatalunang isla na tinatawag ng Tokyo na Senkaku at tinatawag ng Beijing na Jiaoyu. At dito nga ay talagang kapansin-pansin na tila ay pinararamdam ng China na handang-handa na talaga sila dahil ayon nga sa Japan ay ito ang unang pagkakataon na nagpadala ng barko ang China na may dalang tila ay mga kanyon na nagsasabing tila nga ay handa na ito sa isang engkwentro. Subalit mas malaki pa rin ang posibilidad na pananakot lamang ito na paboritong-paborito na gawin ng mga Chino, gaya na lamang ng mas maraming barko at helicopter na ipinadadala nito sa Skoda Shoal para pigilan sa misyon ng mga Pilipino. Subalit kung seryoso talaga sila sa isang tila digmaang ipinahihiwatig nila, ay napakalaki ng posibilidad na ang napakaraming bansa ay sabay-sabay na aatake sa kanila dahil sa kasalukuyan ay sabay-sabay din itong hinaharas ng China. Isang taktikang tila ay hindi papayagan ng China na mauwi ito sa isang aktwal na giyera dahil kahit hindi eksperto sa larangan ng digmaan ay tiyak na mapagtatanto na ang China sa panahong ito ay puro lang pananakot upang mapang-ibabawan ang impluensya ng bawat gobyerno sa mundo at hindi para sabay-sabay makidigma sa mga ito. Kaya't walang mangyayari sa pananakot ng mga Chino hanggat ang bawat bansa ay mayroong pangulo na inuuna ang kapakanan ng bawat mamamayan nito at hindi basta palulupig sa diskarteng bulok ng mga Chino. In the West Philippine Sea, we are on the front lines of efforts to assert the integrity of the UNCLOS as a constitution of the oceans. We have defined our territory and maritime zones in a manner befitting a responsible and law-abiding member of the international community. We have submitted our assertions to rigorous legal scrutiny by the world's leading jurists. So the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law.